May mga nagsasabi po na bulag daw ang pag-ibig. Kaya naman may mga nababalitaan po tayo na mga nakikipagrelasyon kahit sa mga may asawa na. Pero kapag karapatan na ho nila at ang kanilang mga anak ang pinag-uusapan, may laban nga ba ang mga pangalawang pamilya? Hangad ni Delia, hindi niya tunay na pangalan, ang magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Pero ang tila abot kamay na pangarap na ito, hindi na raw yata niya matutupad. Si Delia kasi, hindi kasal sa lalaking kanyang minahal na mayroon na rin palang asawa at pamilya. Alam ko na may asawa pero ang ano niya, hiwalay na. 1 year na yung kapera niya. Tapos nung nag-aanak na kami, doon namin nalaman na naghahabol. Umabot kami sa demandahan. Tapos nung parang nagkaroon na lang yun ng kasunduan na babalik siya, hindi na itutuloy yung demanda sa amin. Masakit man sa umpisa pero kailangang harapin ni Delia ang mapait na katotohanan, ang isang buhay kung saan may kahati siya sa atensyon at pagmamahal ng lalaking kanyang naging karelasyon. At gaya ng kanyang inaasahan, limitado lang ang suportang pinansyal na natatanggap nila mula sa lalaki. Yung bayad ng upa ng bahay, wala na bukod doon kasi yung pagkain namin, tapos yung mga kailangan ng mga bata, yung bunso kong anak ang sumusuporta doon kasi siya yung kumikita. Kasi minsan may nagsushow siya, yung binabayaran, yun yung pinagagastos namin sa kanilang pala. Ang tanging hiling na lang ni Delia ay mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Hindi raw niya kasi ito kayang tustusang mag-isa. Siyempre, gusto ko rin sa mga anak ko na makakuha sila ng sustento sa papa nila. Gusto ko sana pag nagkuleyo din yung anak ko, suportahan niya. May karapatan nga ba ang pangalawang misis tulad ni Delia na humingi ng sustento sa lalaking may una ng asawa? Hanggang saan nga ba maaaring ipaglaban ni Delia ang sustento para sa kanyang mga anak? Yan ang sasagutin ng ating attorney on call. Naku, eto na ho, kaugnay niyan. Makakasama po natin si Attorney Frederick Vincent Lu, ang ating attorney on call ngayong hapon. Magandang hapon, Hi, good afternoon. Alright, unang-una may karapatan nga hubang maghabol ng sustento yung pangalawang pamilya. Lalo na kung meron ng ibang talagang tunay at original na family yung lalaki. Oh, well, oo, no? Kasi ang mga bata, protektado yan ng family code. Okay. No? Yung hindi namang asawa na pumatol sa may asawa, wala siyang karapatan makatanggap ng sustento. Pero yung mga anak meron yan. Yun. So malinaw po yun. Yung reklamong po pwedeng isampa ni Delia kung hindi ho siya makakatanggap ng sustento doon sa kanyang tinatawag na mister. Yes. Oo. Anong pwedeng isampa niya? Well, actually, pwede kang petition for support under the family code. Pwede ka rin kung gusto mo magsampa ng kasong kriminal, nandun yung violence against women and children. Kasi uri ng economic violence ang hindi pagbigay ng kaukulang suporta sa mga anak mo pag ikaw ay pag anak mo nga itong mga to. So patungkol lahat sa bata pwede? Yes, of course. Pero yung may mga kaso ho na syempre, alam nyo na, masakit ito para sa tunay na pamilya. May mga tumututol. Syempre para sa kanila parang, lalo na kung gipit siguro, di ba? Yes. Pwede ho ba silang tumutol doon sa pagbibigay? Well, ang sa pagbibigay itself, hindi. No? Pero yung level ng pagbibigay, yun yung bagay na dapat i-determine. No? Kasi ang suporta, mag-gauge yan sa pamamagitan ng pagtingin sa pangangailangan ng mga taong kailangang suportahan at yung kapasidad ng tao na kailangang magbigay ng suporta. Okay. So, uunahin, pagkatapos mauna yung pangangailangan ng tunay na pamilya, tsaka tayo papasok to sa pangangailangan noong pangalawang pamilya as against yung kapasidad ng tao na kailangan magbigay. So talagang dapat pag tayo ho ay iibig, alamin nating mabuti ang background ng ating iniibig. Dapat original tayong lahat. Right. Mahirap na. Pero kung sakasakali nagkamali nga, katulad nitong ating storya kanina, no? Pwede niyang ituloy ito, idulog sa kanyang attorney pa rin, ano? Yes, of course. Yung mga bata, protektado naman yan ng batas. So sa ganung banda, pwede pa rin naman. Pero so sa pag-aaral, sa mga pangangailangan, basic needs ng bata, lahat yan sakop ng batas. Tama. Pero tempered dapat yan ng kakayanan ng tao na kailangan magbigay. Malinaw po yun. Maraming salamat muli sa iyo, Attorney Frederick Vincent Lu, para sa mga pahayag na yan.